Gabi na naman. It's currently 7:10 p.m. Pero mukhang mamayang alas 8 pang alis namin ni Mapa. Paubos na naman kasi ang paninda namin. Diyos ko naman kasi itong mga customer namin kung hindi barat, mga utangera. Ako si Ashley, mabait na babaeng tindera ng gulay sa hapon kapag uwian at estudyante naman sa umaga. Pero wala akong magagawa dahil si Mama ang nagsabi na business is a business. Marami daw talagang palautang at saka kuripot dahil walang perpekto sa mundo. Kasama na raw sa buhay natin ang negosyo na minsan maganda ang takbo, kadalasan hindi. Hirap magtinda be. Kakadadal ko hindi ko na malaya na 7:15 na. Mga ilang minuto na lang at papaalis na kami ni Mama papuntang palengke. Hindi ako nagdadala ng telepono sa biyahe dahil ito na nga lang ang source ko papuntang another world or Facebook. Mawawala pa. Dalian mo dyan, aalis na tayo. Pangungumbinsi ni Mama pero nakaupo lang naman siya at talagang hindi naman nagmamadali. Tumabi pa sa akin itong aso namin na ang pangalan ay Adik. Oo, talagang pangalan niya yon. Hindi ko alam pero isang araw nahihiya kaming tawagin siya tuwing tumatakbo siya papuntang labasan. Para makipag-away dahil maraming adik dito sa amin at pakaisipin na sila tinatawag namin. Ma-misunderstood pa kami. Pagkarating namin sa palengke ay mayroong matandang uugod-ugod na bitbit ang bundle ng kangkong at walang nagtangkang tumulong. Kaya na-stress ang beauty ko at agad ko namang tinulungan. Alam niyo bang may crush ako banda doon sa palengke? Hindi naman siya tall, dark, and handsome. Pero mukhang pwede na. Take note, hindi nakatira sa Akasha. Diyos ko naman kayo. Saktong 10 p.m. kami nakauwi. Kanina medyo maambon pa pero kalaunan, lumakas kaya sumilong kami ni Mama. Marami na rin palang tao. What more pag may piyesta sa palengke. Minsan kasi halos hindi na mahulugan ang karayom sa sobrang dami. Ang nakakatakot pa pag nagkasakit. Mabuti na lang at hindi na nakabandera at hindi na uso ang umuubo COVID agad. Maraming tao ang natatakot umubo dahil naging takaw usapan na isang ubo, abo ka na bukas. COVID really made a huge impact sa lahat. Some found their opportunity to be the best version of themselves, while some lost their loved ones. Maraming nangyari in just 2 years. 3 years yata. I don't know, basta matagal. Ashley, bilisan mo nga at tayo naman ay mamimili na. Yes po, Ma. Sorry, akala ko kasi tatambay muna tayo dito. Hindi ka mamimili kung sa simpleng ulan lang, takot ka na. Napagdesisyonan ni Mamang bumili ng turon while sa akin lumpia na may toge. Hindi pa nga sarado ang stall dito, tapos sa mga nagbebenta ng gulay nag-aayos pa lang. Naalala ko pala, kahapon munti ko na ma-meet up si Lord. May rider kasi ng motor na halos gawing zigzag ang daan. Luckily, buhay pa ako. Kamuntik na madali, kasi 4 inches na lang halos yung layo nang malaman kong na malapit yung gulong doon sa binti ko. Hindi ko alam kung lasing siya o kulang na talaga siya sa tornilyo. Alam niyang maulan at basang-basa, gagawin ba namang playground yung daan? Currently 10:22 p.m. na. Nandito na ako sa aking king-size bed na gawa sa plywood. Hindi ko ba alam dito kay Mama? Yung bahay naman namin sa kabila may tiles, may sariling kwarto, wala nga lang tao. Simula kasi noong nagtinda kami, we've lost time para sa kabilang bahay, which is our home naman talaga. Ito kasing tinutulayan namin ay half grocery, half tulugan kung saan kami natutulog. Ikaw na mag-imagine. Kanina habang nasa tapat ako ng Jollibee ay tinititigan ko ang mga tao pero hindi ko naman sila lubos na makikita dahil 75 na ang grado ng mata ko. Gaya nga ng sabi ni Mama, kaka-cellphone ko to. Mas malinaw pa sa telescope ang mata ko nung bata ko. Sobrang hanga ko sa mga nakasalamin. Pakiramdam ko matalino kapag nakasalamin ka. But it turns out, hindi pala ganun. Mahirap gumalaw sa paligid. Minsan magugulat na lang ako na may nakangiti sa akin pero hindi ko napansin dahil masyadong malayo para maaninag ko ng maigi. Dumating na yung kargador ng pinamili namin. Actually maraming advantage talaga. Mamili lalo na katulad ko. Marami kasing magagandang tanawin. Mga magagandang babae at lalaki. Seryoso ang sarap nilang pagmasdan
Para kung may krimen na nagawa pag nahuli nila ako nakatingin. Ako naman itong si tanga, guilty ang itsurahan. Gabi na, hindi na kalaliman ng gabi pero sapat na ang maghapon kong pagod para matulog. Upos na ako kahit hindi ako sigarilyo. Kinabukasan, it's 8:05 a.m. at wala akong choice kung hindi ay simulan ng pagiging masipag na anak. Actually, kaninang 4 a.m. ako nagising. Sa kakahakot namin ng bawat paninda ay natagalan ako. Marami kasing masyado ang gulay, hindi rin biro ang bigat nito bawat isa. Para kang nagbilang ng bato sa bundok. Mahirap pero dapat kayanin. Hindi kasi pwedeng tamad lalo na nakalaan ang kinikita namin sa pag-aaral ko. Kolehiyo na kasi ako sa susunod. Mahirap ang papasukin ko. Wala pa ako sa exciting part. Pero okay lang naman. Ang sosyal ng pangalan kong Magnolia tapos mag-iinarte ako sa buhay. No. Madilim na naman ang kalangitan. Mukhang bubuhos na naman ang ulan. Bare months na kasi. Malamig na ang simoy ng hangin. Parang kailan lang nung huli ako nakita ng bawat batang nangangaruling at puro patawad ng tugon ko. Hindi kasi sapat ang pera namin para makapagbigay pa sa kanila. Akala ko noon, tulad sa libro ay magiging maganda ang takbo ng buhay ko. Akala ko noon, tulad sa libro, may dahilan kung bakit ako nahihirapan ng ginto. Pero hindi pala, nahihirapan ako dahil ganito talaga ang buhay ko. Sa bawat minuto at bawat oras may mga taong masaya, may mga taong nagduluksa. May mayaman at mahirap. Hindi tulad sa libro na maaari kang humiling ng bagay na gusto mo at nakadepende sa manunulat ang desisyon. Sa buhay ko, walang manunulat na dedependehan ko. Ako at ang pamilya ko lamang. Walang tulad sa libro na kaya kong lumipad, maging biglang isang anak ng mafia boss o kahit nerd pa na mayaman naman pala. Walang ganon. Imposible dahil simula pa lang bata ako, alam ko na ganito ang kakahantungan ko. Masyado na pala akong madrama. Mamaya na nga at may customer na ako. It's currently 5:45 p.m. in the afternoon. Kakatapos lang kasi ng malakas na ulan. Nagawa ko pa nga tanawin ang kalangitan at hintayin ang pagbagsak ng ulan. Akala ko na after the rain there's a rainbow. Hindi pala. After the heavy cloud there's a rain and after that heavy clouds again. I keep on waiting for rainbow to show up but it takes forever to happen. Guess there isn't. Well, 7 sharp talaga ang closing ng gulayan namin. Wala naman kasi sa labasan at nasa skinita kami na maraming tao naman ang dumadaan. I have some tactics for you all. If you wanted to start a business, don't do it in a highway. I mean, oo, mabilis sa highway at maraming tao, but maraming tindahan rin na katulad sa'yo so it's kinda useless for me. Marami kang rival for your own business. Alam ko naman nakasama na sa business ang rival, pero iba talaga pag ikaw yung unang pinili. I mean, sa'yo unang bumili, not to mention, pero when heavy rains pouring nagkaka-flood sa highway, which si Baas na nasa taas banda nakatira. Some people believe that this place used to be a dump place, a cementerio or lead dump. Well, I know a lot of people said it also, which made me think na totoo ba lahat ng paniniwala nila? Or is just a belief that made up of old nannies? Malamig ngayon and thankfully na kahit isang linggo na akong lagi nauulanan ay ubo at nagsisipon lang nakukuha ko. Lagnat? Wala. Gladly I don't have that so much severe fever na pwedeng mag-cause ng aking kamatayan. I don't like having fever. Last time I had it almost got killed me. Well, yung convulsion naman pwedeng mag-lead to death. Buti na lang, tinulungan ako ni Mama. I owe her my love. Well, actually, in the first place, I came to her. So yeah. It's 5:54 already and I need to take a dump but no one can be substituted in this store so I don't have a choice but to make it to stop and wait for my mom's arrival. Nandito na kami sa palengke at napagdesisyonan pa namin ni Mama na maglakad-lakad kasi napakaaga pala ng dating namin. It turns out na mali yung orasan namin at hindi pala alas 8 kundi alas 7. Habang naglalakad kami ni Mama ay may bumusina sa likuran namin. May traffic na naman pala. Hindi lang sa EDSA may traffic, kahit dito sa palengke. Kung hindi sidecar, ay ang mga motor ang nagkakalat dito sa palengke.
May choices ka din na kung gabi mamimili at talagang kailangan mo magbayad sa pagbubuhat para makasakay ng tricycle. 150 ang bayad namin ni Mama tuwing pasakay. Tapos yung mga magbubuhat ay binabayaran namin ng 20 kaya madalas 30 kasi syempre bigat din nun ah. Pag alas 3 naman ng umaga medyo mahirap na may advantage. Hindi. Ewan basta ganun. Ganito kasi pag alas 3 ka namili may mga karitong nagbubuhat ng pamilya mo at nagkakalat sila sa palengke. Oo, nagkakalat talaga sila na halos sila na ang magkokos ng traffic. Pero ang laban naman ito at yung mismong antok mo na alam nating mahirap talaga kalabanin. And don't even try to lie dahil alam namin na mahirap talaga kalaban ng antok lalo na pag malamig ang simoy ng hangin tapos tahimik na lugar. Muli ay nakita ko ang matanda. Pang-5 na yata sa isang buwan at lagi siyang may bit-bit ng patinda tapos sa tuwing tatangin ko siya kung meron ba siyang kasama sa bahay nagsasabi siyang meron. Wala namang kasi sa akin na tulungan siya. Hindi ko lang maisip na kaya nilang hayaan ng magulang nila sa malakas na ulan at malamig na simoy ng hangin sa gabi habang nasa bahay sila at natutulog. One time may binigay sa akin na papel na hindi ko maintindihan at ilagay ko daw sa ilalim ng unang ko. In the end, dahil sa natulungan kong matanda, para bang may swerte siyang dala dahil at lumago ang tindahan namin. Laging tandaan, walang mawawala kung matututo tayong tumulong sa kapwa. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.